Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating balikan ang pelikulang Killing Ground na pinalabas noong 2016. Nag-umpisa ang pelikula sa mag-asawang Ian at Sam, patungo sila sa tahimik na romantikong lugar para sa kanila. Nagpaplano silang mag-camping para ipagdiwang ang bagong taon sa kagubatan. Sa kanilang daan ay huminto sila sa isang tindahan at bumili si Sam ng maiinom, habang naghihintay si Ian sa parking lot at sinusuri ang kanilang ruta. Ang asong si Banjo, na nasa van sa tabi nila ay patuloy na tumatahol hanggang sasawayin siya ng kanyang amo para tumigil. Ang kanyang pangalan ay si German, residente sa lugar na iyon. Tinanong siya ni Ian tungkol sa isolated Gongoli Falls na isang camping site, at siya naman ay nagtanong sa kanya tungkol sa plano nilang mag-camping. Malinaw na hindi nanunood ng horror movie si Ian kaya nagpasya siya na bigyan ng estranghero na ito ng impormasyon na dapat hindi niya ginawa. Nang bumalik si Sam ay may dala ng inumin, bumalik ang mag-asawa sa kalsada kung saan nagkwento si Ian tungkol sa pagmamahal ng kanyang ama sa camping. Sumagot si Sam na noong huling beses na nag-camping siya ay sinunog ng isang lalaki ang kanyang tent na humantong sa third-degree burns sa kanyang katawan. Masyado silang nalibang sa usapan kaya nalito si Ian sa pagliko, dahilan para mapahinto siya bigla. Pagdating nila sa kanilang destinasyon ay may nakita silang sasakyan na nakaparada na doon, may isa pang tent na tila abandonado. Pero hindi nila ito masyadong pinansin, baka umalis na lang ang may-ari ng tent. Nagtayo sila ng tent, at biglang nagsuggest si Sam na magpakasal na silang dalawa, at tama ang desisyon niya. Tinatawagan ng kanyang kapatid na babae para ipaalam ang magandang balita, pero ang lugar ay walang signal. Samantala, si German ay nakatira kasama ang isa pang lalaki na tinatawag na Chuck, at pareho silang may masamang binabalak. Napansin nila ang isang babaeng may anak at nag-iisip na gumawa ng isang bagay na immoral at ilegal. Sa camping site, nakahanap si Ian ng maliit na sombrero na may pangalang Ollie at hinawakan ito. Nananatiling abandonado ang tent dahilan para mag-alala si Sam. Magkasama na makikita si German at Chuck sa isang club kung saan ka-table ni Chuck ang dalawang babae. Nang maglaon sa banyo, nakatagpo sila ng isang constable na tila may matalik silang relasyon. Nang umalis siya, hiniling ni German kay Chuck na ipakita sa kanya ang mga larawan sa kanyang telepono. Itinapon niya ang telepono at binantaan siyang huwag mag-save ng larawan ng pangangaso. Samantala, ang mag-asawa sa campsite, si Sam ay nag-aalala tungkol sa inabandonang tent, ngunit wala silang magagawa tungkol sa tent kaya't nakatuon sila sa paggugol ng ilang oras sa kanilang sarili. Nang umihi si Sam, may narinig siya sa kakahuyan at sumigaw, kaagad na lumapit si Ian sa kanya ngunit wala silang nakitang kakilakilabot. Sa paniniwalang walang dapat ipag-alala nagbilang na lang sila ng oras para sa bagong taon bago matulog. Sa gabing iyon nakakita si Ian ng isang baboy na ginugulo ang kanilang stock ng pagkain at takot na itaboy ito. Kinaumagahan, hindi na nakatiis si Sam at pinuntahan ang tent upang mag-osisa sa loob ng abandonadong tolda. Naisip nila na kailangan nilang tumawag ng ranger. Sa kasamaang palad ang kanyang sasakyan ay nasira ang gulong, habang siya ay nag-aayos dito, si Sam ay kinuha ang kanyang mga gamit sa tent, hindi niya napansin ang maliit na bata na sumusunod sa kanya. Ngunit mabuti na lamang nang siya ay bumalik upang kumuha ng tubig kay Ian ay nakita niya muli ang bata na may sugat at pagod, tinawag niya ang kanyang kasintahan na isang doktor at mabilis itong kumilos. Dinala niya ang bata sa kanilang sasakyan, sinubukan niya ang isa pang inabandonang kotse ngunit hindi niya nakita ang mga susi. Dumating si Chuck pagkatapos marinig ang tungkol sa mag-asawa mula kay German, nagpanggap siyang mangangaso, at nag-alok na tulungan ang mag-asawa na mahanap ang mga magulang ng bata, magkasama na hinanap ni Ian at Chuck ang mga magulang habang naghihintay si Sam sa kotse. Maliwanag na ang bata na natuklasan ni Sam ay mula sa mga tao sa kabilang tent. Ang mga tao pala sa tent ay may 4 na miyembro ng pamilya, isang mag-asawa at ang kanilang 2 anak na si Em at Ollie. Tila sila ay isang masayang pamilya na may isang sandali ng bakasyon mula sa karamihan ng mga tao. Isang gabi, ang ama ay nagkwento sa kanila tungkol sa massacre ng lokal na Koro noong Taglagas. Sila ay itinaboy sa gilid ng bangin gamit ang baril. Ayon sa kanya, pinatay sila ng mga settler na gustong angkinan ang kanilang mga farm. Pagkatapos ng nakakatakot na mga kwento, ang pamilya ay naghanda para matulog. Sa gabing iyon sila ay ginaising ni Em na binabangungot, pinakalma siya ng kanyang mga magulang. Kinaumagahan, magha-hike ang pamilya maliban kay Em. Nanatili si Em na halatang distressed pa rin sa kwento, bago sila umalis ay nag-click siya ng magandang larawan nila. At lumalabas na ang teleponong nakita kanina ay telepono ni Em. Dahil mag-isa sa campsite natakot siya kaya nagpa siya na pumasok sa loob ng kanyang kotse at hintayin ang kanyang mga magulang.
Habang naghihintay siya ay nakatulog siya, pagkatapos ay dumating si German at si Chuck sakay ng kanilang van. Si Chuck ay nakakadiri na umihi sa kotse at napansin niya si M na mahimbing na natutulog sa loob. Biglang gusto niya ring pumasok, sinabi sa kanya ni German na tingnan kung siya ba talaga ay nag-iisa. Nang magising si M, ang paningin ni Chuck ay nakakatakot, pinipilit siya nitong lumabas ng kotse ngunit hindi siya nakikinig sa kanya. Tumatahol siya na parang aso sa kanya para lalo siyang takutin, lumuluhang sinimulan niyang bumusina ang kanyang sasakyan na nagpapaalerto sa kanyang mga magulang. Kundi pati na rin kay German na bumalik at pinagbantaan siya ng baril. Kung hindi siya lalabas ng kotse ay sasabog ang kanyang utak, nang walang ibang pagpipilian bumaba siya ng kotse. Nabasa niya ang kanyang pantalon sa takot. Ang kanyang mga magulang ay nagmamadaling bumalik, ang kanyang ama ay nagpakita sa lugar ng krimen ngunit siya ay sinalakay ng mga ito. Ang ina ni M ay iniwan ng bata sa tolda at tumakbo upang tulungan ang kanyang pamilya. Hinarap niya si Chuck at sinabi sa kanya na tumakas ngunit walang silbi nang magpaputok si German ng kanyang baril, at binanta ang babarilan ang kanyang ama kung tatakas siya. Ang buong pamilya ay binusalan ng mga tip at dinala sa loob ng kagubatan. Hinuberin si M at ang kanyang ina ng kanilang mga damit na puno ng dugo, halatang hindi nagtatapos ang pagpapahirap. Doon sila nag-practice ng kanilang pamamaril sa 3 biktima, habang ang ina ay naligtas ng tamaan ni German ang lata ng serbesa sa kanyang ulo. At malamang na hindi nila namalaya na buhay pala siya dahil nawalan siya ng malay. Tinuloy nila ang pagbaril sa ama at kay M, at iniwan ang kanilang mga katawan doon. Sa pamamagitan ng telepono ni M ay natuklasan nila na sila ay may isa pang anak, at pumunta sila sa tent para hanapin ito. Buti na lang walang laman ng tent na iyon nga ang bata na nakatagpo ng mag-asawa. Tila labis ang pagtitiwala ni Ian kay Chuck, kahit na nakikita niya ang mga katawan ni M at ng kanyang ama ay hindi niya maintindihan ang mga pangyayari, habang si Ian ay kinikilabutan sa lugar. Si Chuck ay nasisiraan ng bait sa nawawalang ina, ngunit nahanap din nila siya, at sinisimulan lang ni Ian na gamutin siya ay binaril siya ni Chuck. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Ian na siya ay pumasok sa isang bitag. Ngayon ay hindi agad siya pinatay ni Chuck dahil gusto niyang makita siya na inaangkin ang kanyang kasintahan sa harap niya. Habang nakatutok pa rin sa kanya ang baliw na Chuck na ito. Tumayo si Ian at tinulak siya. Nagsimula ito ng habulan sa pagitan ng dalawa. Sa kabilang panig ay dumating si German matapos basahin ang isang mensahe mula kay Chuck na nagsasabing tapos na ang pangangaso. Napansin niya si Sam at agad siyang binantaan ng kanyang baril. Binasag niya ang bintana ng sasakyan niya at pinalalabas siya, ngunit mabilis na sumipa si Sam. Nasugatan siya ni Sam gamit ang isang kutsilyo. Habang siya ay nagdurugo, hinawakan niya ang maliit na si Ollie at tumakbo palayo na humantong sa isang habulan sa pagitan ni German at Sam. Habang ang mag-asawa ay individual na tumatakbo palayo sa dalawang baliw, ang aso ay nagsimulang sumunod din sa kanila. Kahit papaano ay nagawa ni Ian na magtago kay Chuck nang biglang binaril ng loko ang isang tao sa pag-aakalang si Ian iyon. Sa kabutihang palad ito ay si German. Ngunit ang kasawian ng mag-asawa ay hindi huminto nang magsimulang umiyak si Ollie. Nakita nito ang pinagtataguan ni Sam, hinawakan ni Chuck ang sanggol at itinapon. Saglit na lumabas si Ian mula sa kanyang pinagtataguan upang kunin ang ekstrang baril ngunit hindi ito nagtagumpay, bumalik siya sa kanyang pinagtataguan na nanlamig sa takot. Pagkatapos ay hiniling ni German kay Chuck na tapusin siya dahil hindi niya magawang tiisin ang sakit, binaril siya ni Chuck at binantaan niya si Sam na sundan siya sa lugar kung saan una niyang dinala si Ian at ang pamilya. Tinawag niya si Ian at sinabi na magkita sila doon sa lugar, pinipilit niyang sumigaw para marinig ni Ian ngunit tumanggi siyang gawin ang sinabi niya. Sa kabilang banda, napansin niyang hindi na mahahanap si Ollie. Sa halip ay sumakay sa kotse ni German para humanap ng pulis. Nang marinig ang pag-alis ng sasakyan ay napagtanto ni Chuck na hindi na siya babalik, tinawag niya itong duwag ngunit ipinagtanggol siya ni Sam sa pagsasabing naligtas na talaga niya ang sanggol. Ang katotohanan, ang sanggol ay naligaw muli, at ngayon ay binabantayan ng matapat na aso. Ngayon ay nagmamaneho si Chuck para hanapin si Ian na nagawang magsumbong sa mga pulis. Sinamantala ni Sam ang kadiliman sa kanyang paligid para guluhin si Chuck, walang humpay na sampal sa kanya na dahilan upang mawalan siya ng kontrol at ibinangga ang sasakyan sa isang puno. Pagkagising ni Sam nakita niya ang sarili niyang mag-isa sa sasakyan, mula sa malayo nakita niya ang mga ilaw ng sirena at nakaramdam ng saya na sa wakas ay maliligtas na siya. 2 pulis ang lumapit sa sasakyan ngunit marahas na binaril sila ni Chuck na nagtatago upang makahanap ng tamang pagkakataon. Nang wala na muling tutulong, ang mag-asawa ay tila walang pagkakataong makatakas sa halimaw. Si Sam ay nagtago, samantalang si Chuck ay nagbabanta na babarilan ang kanyang kasintahan kung hindi siya magpapakita sa kanyang sarili sa bilang na 10.
Walang ibang opsyon. Siya ay lumabas at pinilit siyang itaboy siya sa kagubatan. Ang gabi ay tila mahaba at ang mag-asawa ay walang pahinga. Napagtanto ni Sam na sa katotohanan ay hindi na iligtas ni Ian si Ollie na lalong nagpagalit sa kanila. Sa walang humpay na sakit at hindi mapigil na galit, ginawa ni Sam ang panghuling hakbang, binilisan niya ng napakabilis at pilit na pinaharurot ang sasakyan dahilan upang bumaliktad ito. Dagwang lumabas si Chuck sa sasakyan, ngunit mabilis siyang inatake ni Sam, hindi siya nito pinayagan na makuha ang baril, kinuha niya ang isang malaking bato at paulit-ulit na hinampas siya nito. Tuluyang nawasak ang kanyang mukha. Nagising si Sam sa isang ospital na nagtamo ng hindi mabilang na mga pinsala. Dahan-dahang hinanap niya ang kanyang kasintahan na nasa mas malalang kalagayan kaysa sa kanya. Hindi nila akalain na ang isang romantikong bakasyon ay naging ang pinakamasamang bangungot. Ang pelikula ay nagtatapos doon, ang kapalaran ni Ollie at ang aso ay nananatiling misteryoso. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.